inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, doktorin. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka yan! Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. I'm walking on sunshine. Wow, and don't it feel good? What time is it where you are? I miss you more than anything. Back at home you feel so far. Waiting for the phone to Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sunset. Mga tukang, good morning sa Indo Boss, broadcasting live from Metro Manila muna para sa mga oras. Kita po nakagamit mga tukang din sa rong klase din na technology para po sa tuyang satellite broadcast mo yan na pag-aaga. Good morning po sa bilog na Bicol Region. Mga nakatutok po, mga tukang sa DCGB Ngunyan. Asinsering man po sa mga nakatutok po sa tuya na Facebook Live in the morning. keep your picture. Hindi po sa inyong amigo sa radyo, ang lalaking hindi inuumaga. Partner niya ito niya na pagkaaga, dyan po mga tugang sa DCGB Main Studio. Chief Technician Ramer Tanay. Siyempre po sa tuyang monitoring sa Facebook. Kasabay niya to dyan si Mark Sean Madrid. Buda iba pa niya itong mga pag-iriba na nakatutok po para magtuwang sa satuyang broadcast mo niya na pagkaaga. Mga tugang, siyempre po, padagos ng tutuyang serbisyo publiko, karibata po dyan sa Lawasan Mega Force Patrol, padagos na nag-iikot sa Bilog na Albay, padagos na nag-iikot po mga tugang sa ibang mga lugar para po ihatudan mga bareta ang niya na pagkaaga. Siyempre po sa newsroom, News Manager Mar de la Cruz, asin po News Director Edwin Peralta. And syempre po sa Manibela, mga tugang si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Yon, good morning po mga tugang sa mga nakatutok dyan sa radyo. Pakitext daw po nindo ako sa 0995-398-1813. Pakicheck daw po nindo ako, pakichat daw po, paki-inform daw po nindo kung kumusta sa kuyang audio dyan sa sendong mga radio set. Text lang po ha. 0995-398-1813. Ilingon ta po kung kumustahan sa kuyang laog dyan sa inyong mga radyo. Kung arog po kan dati, ha? Na yaong kita mga tugang sa studio kang DCGB. Pero sa mga oras na ini, yaong po kami digdingon yan sa Metro Manila para po sa samuyang paghahanda sa samuya na travel. Pasisiring po duman sa Amsterdam. Pasisiring po duman sa Netherlands, ha? Para po mga tugang samuya na apat na aldaw na pag-attend kan International Broadcasting Council. Sabay ko po dyan si Ma'am Brenda Locsin, Buda si Sir Jose Locsin Jr. and samuya pong Executive Vice President Glenn Barcelon. Sige daw, try muna natin ang audio halid dyan sa luwas. Dan, good morning, Dan. Good morning, Sir Henry. Yes, sir. Kumusta ang audio ko dyan, pare? Sa ibang radyo. You're coming loud and clear. Gusto po. Say ka muna. Where are you now? Teka mo yan. Nakapitan kitang dalawa. Yaw na gusto Manila, pangunahan. Nasa Manila pa kami ni Ibibiglen. Ay, sayang. Kung mapa-Amsterdam ka, so aking kong mato, yaw naman nagturo. Okay. Sige. Magandang panahon ngayon naman, summer. Naya, medyo malipot-lipot. Wala yun sa mga picture na niya, kung saan mga canals. Yeah.
Ano, gusto mo makaupod dito sa Talamon duman? Alis ako. Sige daw, turan mo daw kung pwedeng, halimbawa may good morning duman, anong good morning sa Doc? Actually, ang Dutch Buddha Joyce, magparintis ang Talamon. Makabutan ka. Ano ko lang, German. German, sige daw. German, morning. Guten Morgen. Ano pa? Gusto mo? Good evening. Guten Abend. Okay. Yan, good Ano ba? afternoon. Ano no? Good afternoon. Anong good afternoon? Guten Tag. Okay. Ano ba? Okay na. Ano no? Okay na. Okay. Pakaiba ko mahapot ko sa imo. Okay na? Alias ka. Okay, mein Freund. Ja. Ich hoffe, für dich eine gute Urlaub in Amsterdam, in Europa. Und kommt zurück eine Geschenk von mir. Yeah. Okay. Sabi ko, wish kong good luck at mo sa iyo. Pagbalik mo. Yes. Basta ikaw. Okay, good luck. Okay, Reverend. Thank you so much. All right. Yan, Dan Orenze, mga tugang. Ali po dyan sa iyang kinambog takana. O sandali lang nga, may mga reaction sa tuyang mga texter nga niya na pagkaaga. Ilingon ta daw kung kumusta da. Hoy. What? Sandali lang. Sabi ni Tony Reyes, it's understandable kasi satellite broadcast. Paminsan-minsan nag-fade ang audio. Keep safe always. Safe travels ahead. Thank you pare Sir Tony Reyes. Mga tugang ang sa tuyang feedback. Kunya na pagkaaga, check natin. Dating kagawad Chito Baldo. Maray palan kung nasa off-site broadcast ka. Bako tabi ikalate. Siyempre, medyo anemic po ang boses mo. Risaho na daig ka pa na mamahaw. Okay, thank you tabi. Former Councilor Chito Baldo. Okay man po ang sound alive na alive. Kala nga namin nasa bahay lang kayo nakaprograma. Talaga. Salamat po Salamat po. Medyo may delay lang inikidiit mga tugang na broadcast pero gari okay man. Salamat yaon ka mang giraray. Dahil ko ta ako ano man ini man si Manay Vilma mana salamat nga yaon ka mang giraray. Dahil ko ta ako madangog. Garo ka man lang yaon digdi sa Legazpi. Happy trip. God bless. Manay Vilma. Thank you po Manay Vilma. Maray na aga. Diretso po ini. Kaya lang sa aga tabi. Ang flight mi po dyan na hapon, alas 6 nin Banggi. From Ninoy Aquino International Airport, may stopover kami sa Abu Dhabi, then Abu Dhabi to Amsterdam. Kaya sa aga pong September 8, date po ako ni dumadadangog nasa kuwang kami kaiyan, nasa aeroplano pa kaming early morning kaiyan. Kaya madadangog po nindo ako sa broadcast giraray September 9. Live kita duman mga tugang sa Amsterdam. Ini pong technology ini sa muya na gagamiton mga tugang sa samuyang abot duman. Kaya lang siyempre kay pan mi tabi na dahilan sa pagkamuot ko tabi sa endo ng mga paradangog. Ang alas 5 nin aga duman po digdi sa Pilipinas, alas 11 po nin Banggi duman sa Amsterdam. Gusto sabihin mga tugang kon 5 to 7 digdi di mahalat ako duman sa Amsterdam Kif 11 to 1 in the morning mga tugang sa tuyang oras kan pag-broadcast duman sa Amsterdam medyo tama ba? Advance sinda ki anom na oras digdi sa tuya. Pareho po duman sa iba pang mga lugar sa dudumanon mi. Kaya 11 to 1 ang broadcast ko po duman sa Amsterdam. Tapos 5 to 7 iyan digdi sa siyudad ni Legazpi. Okay? Yan. Pero may magkatabi man ay Vilma madadangog sa tuyang programa. Okay. Nata tabi arog ka ng background mo sa FB, nagpakilag man tabi kan pizza kang kamundagan mo. Pizza. Sige po, dahil ko kaya nahiling sa Facebook. Anyway, check po totoo So nasa Facebook tangon niya na pagkaaga para So sa Facebook po, mga tugang delay dyan. Sigurado po akong delay dyan nagkapirang segundos. Pero gari kuan man, madali lang check ko sa tuya para maging komportable ako na okay naman pala ang gabos. Okay. Sandali lang po medyo surusokdo pala na ako sa kuwan sa tuyang monitor. Mga tugang.
Ini pong background ko, kung apod ka ini, oning virtual design, virtual something, araw kaya. Ini sa ko yung background. Ini po sa windmill duman sa Amsterdam. Kaya lang, ako po, ang location mingo niya ni EVP Glenn, yaong kami sa hotel, sa Sarong Hotel po sa Manila, ngunya na pagkaaga, ha? Kaya, good morning, Tabi, sa mga taga-Ginubatan, kay Alexander Millares, Amara Lingganay. Ang galing mo, hen. Ang kala namin nasa Legazpi lang ka lang. And good morning sa family Lingganay. Okay? Chapuring Almilia, pasalubong, Tabi. Oy, good morning sa mga taga-Bitano, ha? Salamat, Tabi. Chapuring Edlin Gonzales, malinaw po sa kaingat kamo. Happy trip. Yun. Salamaton po, ha? Famila Lana, good morning, Tabi. And then, ano yan? Cheat ate. Gwapo mo pala nawara face mask. Aloy na po yan. Aloy na po yan. Tapos, okay. Okay na, sandali lang, ha? Clemencia Baliktar, happy trip, hen. Malo, sir. Good morning po, Leonora Napod. Have a safe trip. God bless. All right. Thank you po, Generic. Yan. Okay. Sige po. Salamat, ha, sa mga early viewers tangon yan. Mga tugang Jonar Dichoso, Manoy Henry Maceda for grabe man eh. Ingat ka, Manoy. Permi kaming nagdadangog lalo na kay Angel. Okay? Thank you, Alma Bertudes. Watching from Taguig City, happy trip po. Good morning, Zenica Dobrigado from Ilawod, Kamalig Albay, Ging Banania. Happy birthday, Ging Bananea po. Ay, birthday mo, ha? Happy birthday po. Ariel Yorin, City, ano ba ito? Morcoso. Good morning. Greet mo po ako. Family ko dyan sa Kilometro 8. Mama Presi Morcoso. Sa mga tugang ko. Salamat, Tabi. Kathy from Taiwan. Nasa Taiwan to. Losi Nieva. Fred Alegre, watching from Bagakay, Legazpi City. Okay, Eliza Fajardo. Good morning, Tabi. Alright, sige na po. Mga tugang, thank you, ha. Medyo okay man pala. Kaya lang pasensya na kamutan, medyo pabinsan nag-fix sila spon sa tuyang pandokta. Hindi pong background nga, naka-virtual ko yan. Base po sa virtual background na naka-generate po yan base po sa muya Tabi na computer, mga tugang kaya arog po kanan sa tuya na kan. Pero okay man, gari malinig man, ano po, tolerable man. Ano kagawad, Chito Baldo? Malinaw, adi. Lanong naglinaw. Day mo, Tabi, darang smartphone mo. Ay, dara ko po. Ay, sorry. So, smart ko, Tabing cellphone, winalat ko sa harong. Yung mananggad, actually, di ko man magagamit naman. Nguyang kayang aga, mananggad. Sa Globe na lang po kamo mag-text. Adi, digdi po sa 0995-398-1830. Digdi na lang kamo mag-text po, ha? Winalat ko, tinuyo ko sa smart na number ko. Good morning daw, Masidanyan Heritors, and ang boses mo po sa radyo, Gary 28 years old, live tune in from LA Drive. Google Legazpi Advance Happy Fiesta kay giraray po kay Sir Kapitan Toy Barajas. Ingat ka mo dyan nila EVP Glenn, Ma'am Brenda, Sir Jose Luxin, God bless you. Sabi po ni Jeril Aranya. Okay? Sige daw, try ta daw kung may report na sa tuyang mga pag-iriba hali po dyan sa lawas. Sandali lang, ha. Okay na, Jing? Alright. Sige po. Mga tugang aramon tadawan, buhay naman ng report hali po dyan sa lawas kay ba si Ans Galero. Aretang mainit, mga tugang sa morning hirit. Ans, good morning, come in. Yes, good morning VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man sa Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niya tong mga bareta VP, hinagyat ni Gobernador Noel Rosal ang mga pamayonin ospital sa probinsya kan Albay na tauanin prioridad ng GAD and purchase requisition o PR o kaya pagbakal nin mga bulong at siniba pang mga pangangaipong medikal sa mga ospital na nasa supervision kan gobyerno probinsyal. Inian tugon kan Gobernador sa ginibong pagkikipagtipon niya sa mga hospital
hospital heads kan sa Kapitol o kan mga ospital na nasa supervision nga ikan gobyerno probinsal kung sa ini pinapod niya dahilan sa natin niya na naman na presente mga problema asin sitwasyon kan siring na mga pasilidad na kung minsan nagkukulang man giraray ang supply nin bulong asin an ibang mga pasyente nasa koridor man giraray sa kudsangunyan dahilan digdi nagtong asigurasyon si Rosal na sa ngunyan nasa proseso na ang gobyerno probinsal sa pag-alokar asin pagtaonin magkakanigong pondo para makabakal kan siring na mga pangangaipo pati naman ang plano niyang pagbugtak nin mga CT scan, dialysis, x-ray asin laboratory equipment. Mientras tanto nakapili naman nin bagong pamayo o kaya officer in charge na gobernador para sa Josefina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital o JBDAP na iyon ang unyan ang papanginutan ni Dr. Maria Nympha Joji Quinones susugman sa nasambitan ng pagtiripon. Kita BVP ang informasyon kay Bahan Siboy, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan. Mientras tanto, tuloy-tuloy mga tugang ang mga balita sa morning hirit mo niya na pag-aaga. Kaya kung nahiling so ngaran ni Lowens kasi alpala, nainot pa lang kamong doa. Balikan ta po si Lowens. Inot pong naka-standby ko niya na pagkaaga po digdil sa tuyang programa. Lowens, good morning. Go ahead. Good morning, Tabi, BP. How are you? Go ahead, Lowens. Yes. Maray na aga sa mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta sarong 25 anyos na lalaki. Kun sa karsel pagkatapos na arestaron kan kapulisan dahil sa krimen nin panlulupig. Ini nakapalaman sa police blotter kan Legazpi City Police na lalaki na ini residente kan Purok 1 Barangay Lamba, Legazpi City na inirestar kasuhapon sa Barangay Bitanukan Syudad. Tuyong da ipapangaranan na suspetsado tanganin ng maprotehiran pinag-aaligar na naging biktima kaini sa panlulupig. Ini inarestar kang kapulisan pagkatapos na magpaluwas din mandamiento de aresto ang korte kanakali sa Setyembre 5, 2022 sa siring na krimen na warang piyansang pinagre-rekomendar para sa iyang paramientras na libertad. Ang arestadong persona presente ko niya na nasa kustodiya kan hepatura para sa formal na disposisyon. Mientras tanto, Tabi BP saro man na 45 anyos na lalaki ang kunkun sa karsel pagkatapos na makahampang sa krimen kan pagdadrive nin nakainom. Ang suspect basado sa Legazpi City Police iyo si Certain Arnold Baloso Nacor, taga Purok 6, Barangay Pinarik, Legazpi City. Ini man inarestar sa bisa kan mandamiento de aresto ni Pedaluwas kan Setyembre 19, 2018 sa krimen kan violation kan RA 10586 o sa madaling sabi so pag-drive ni nakainom na may piyansang 6,000 pesos para sa iyang paramientras na libertad. Ang arestado ba na persona presente man yun yan na nasa kustodiya kan Legazpi City Police para sa formal na disposisyon as in inquest proceedings. So para BP, okay man ang bilog na pag-aga digdi sa Legazpi City Police kung police blatter ang babasaran. Mga dagdag na bareta halidigdi sa luwas. Ako po si Albibi. Yes. Salamat, Lowens, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mientras tanto, dumang kita sa kami nagtaka ni Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Kamin. Salamat, kasamang Henry. Ingat kayo dyan. Ingat kayo sa biyahe. Igahagan ko niya ni City Councilor Luis Gutierrez. Yes, thank you. Delay talaga, no? Anyway, bigagan ko dyan ni City Councilor Luis Gutierrez sa paagi ng resolusyon sa mga kapitan na i-encourage ang mga lehitimong saradit na may negosyo, lalo ang mga tindahan na magparehistro bilang micro business enterprise sa barangay asin DTI para matawan benepisyo sa mga programa man kan gobyerno.
igmamaot Inini Gutierrez para magkatarabangan man ang mga saradit na negosyante na madagdagan ang saindang kapital sa mga programa man kan gobyerno. Ang DTI may mga pautang man minsan o kung minsan dole out na programa. Alagad dahil man sa kakulangan nindanin informasyon sa mga barangay, dahil man ini napapakinabangan kan mga saradit na negosyante. Asin kung minsan mismong ang barangay official kulang man ang pagkaaram kan siring na mga programa, kaya dahil man ini nadadara sa saindang mga konsekwentes. Pero at least ngunyan si Councilor Gutierrez bilang sarong negosyante may bigay na oportunidad sa mga saradit na negosyante sa mga barangay kay puan sa naman ang tabang ng mga barangay officials asin mismong kooperasyon man kan mga saradit na negosyante na maparehistro ang saindang negosyo sa barangay asin DTI tangani na kung may mga mihoras man hali sa gobyerno sindaan marikognisar na lehitimong mga beneficiaryo. Yan bani ang informasyon digdi sa Legazpi City, Alarmario, DCGB. Iyon. Aha. Thank you. Pading al sa report. Hali po dyan sa Legazpi City. Okay. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 5:26 ng oras sa DCGB. O sa mga may birthday po dyan ha. I-text po sa inyong mga birthday greetings kung yun na pag-aaga. Digilang mga tugang po sa Satuya po na 0995-398-1813. Good morning daw. Happy birthday kay Emelda Peralta. September 7 po sa Albay District from MMC. Kay Manay Merly Caceres. Good morning tabi sa mga taga-barangay Bitano. Sabi ni Noel, Kanuel Manalo, may guson ka nga talaga. Kumusta ang weather dyan? Ay, di pa pare, yan pa kami sa Manila. Yan pa kami sa Manila. Pare, medyo okay man ang panahon digdi. Kaalagad ka sa hapon, grabe sa uran. Grabe tabi sa uran ka sa hapon. Okay. Good morning, Ate Marcia. Henry Eman nga giraray, may dagdag man tabi na masiram na lacquer na Dutch yun. Okay, thank you Ate Marcia ha. Good morning tabi, loud and clear from June Banwa. Thank you ha. Okay, so bueno. Tod mga tugang 5:30, abangan nindo ang headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Makakasabay niya to dyan si News Manager Mar de la Cruz. O may nangyari pala dyan sa Albay Kaswapo na di. Sa press conference kan APEC, tod babalikan ta iyan, mga tugang na istoryang yan, may kinaraman po sa endang ginibo na press con para po sa kahinatnan kan APEC asin kitang mga konsumidores. Good morning databi sa mga taga-barangay Binanuahan, loud and clear nga yataban sa imong signal digdig. Gari ka masana po yaon sa DCGB ngunyan. Yon. Thank you Henry M. Magmakaning nadangog may kangunya na pag-aaga. Okay, salamaton po. Okay, yun. So mga kontabi, sabi ni Maribel Nolia, good morning daw, pakigreet daw sa mga happiest birthday kay Mary. Madali lang ha, tawan ta ka mo ki background lugod ha. Birthday, sandali. Ikaw kita digdig ki birthday greetings. Birthday song. Tangani na, ito, yan. Ayan, okay. Yeah. Mga birthday celebrants tango niya na pag-aaga, mga tugang happiest birthday kay Mary Angela Nolia and happy listening man po kay Papa Dar Nolia and Mama Belen Nolia. Okay? Good morning kay Marlon Estrella. Good morning daw Bicolandia. Dayan Galo. Sa mga taga-Bugtong, good morning tabi sa mga taga-Bugtong Legazpi City daw, nakatutok ngunyan sa Satuya tabing programa sa DCGB. Nice to hear you po. Ngunya na aga, magayon po ang sa endong teknolojing pigagamit. Maski sa ka pwede kang mag-broadcast, kaya di po kaming problema sa pag-aaga. Yan. Pagibati po sa mga miyembros kang Dichoso family sa Magallanes, Sorsogon.
sa kay SG Dichoso Jonar ng Manila. Iyan. Good morning, Tabi, ha? Good morning. Happy birthday po sa Kuyang Tugang na si Kuya Nel. Ali po sa imong mga kapatid. Happy birthday po, Kuya. I hope. Alright. Sige po. Belated happy birthday. Pasensya na po. At medyo kaya pagkakakutan sa kuyang microphone. Dapat maging namarian sa kuyang audio. Happy birthday po sa pamangkin kong si Adrian Derry Aranya ng QNR site Legazpi. Yan, ha. Sabi yan ni amigong Jeril na Aranya, ha. It's all Happy birthday, greetings in the morning at saka happy birthday po kay Patrick Mirandilla. Happy. September 7 po yan, Matnog, Daraga, Albay. Ay, kulibat ko pala. Piyesta pala. Di ba? Bispera mo yan sa Daraga, oh. September 7 pala. Balikan. Ilingon tada mo na ang... Ay, Joshua, standby ka muna, Joshua, ha? Telog ko muna si Pading Mars. Bispera pala. Ngunya na aga, mga tugang sa Daraga, ano? Inunra po kay Nuestra Señora de la Forteria, ha? Pero bago po yan, mga tugang aramon tamunan mga headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Sandali lang Pading Marta. Aramon tamunan mga ito pala. Yun, yes. Ano to ang gararay? Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines, mga tugang kan mga baretang maruluwa sa mga periodiko ngayon na pag-aalam. Asin po yan, mga tugang enot nindong madadangog, digi po sa DCGB sa saindong programang Morning Hirit. News Manager Marty La Cruz, may dala po kandita akan headlines. Pading Mar, good morning, go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga taga-Bantabay all over the world. Indonesian President Joko Widodo naglalaom na lalong matawanin oportunidad ang mga kumpanya kuninda na makalaog sa Pilipinas. Presidente Bongbong Marcos gustong magbuktak ng state-owned mall para sa saralit na negosyo. Na-inspire ang presidente matapos na ipasyar siya mismo ni Indonesian President Joko Widodo sa sarong mall na pigpapadalagan kan gobyerno kan Indonesia. Presidente Marcos naghagad nintabang sa Indonesia para pakusugon ang sektor ng pagsira sa nasyon. 4 na ngenot sa pinakadakulang budget si rarom kan DSWD. Department of Foreign Affairs siniguro na daing Pilipino na nakulugan sa makusog na linog na tuminama duman sa Sichuan, China. Nationwide face-to-face earthquake drills kasado na sa aga, September 8. Mandatory face mask policy didesisyonan ka national government ngunya na simana. Mantang optional na paggamit ni face mask kinontra kan sarong eksperto sa mga helang. Saro sa mga tinamaan in monkeypox sa nasyon, nakarecover na, sabi kan Department of Health. Executive clemency para kay Mary Jane Veloso, hinagad kang gobyerno ng Pilipinas. Mantang tracing Pilipino arestado sa illegal na sugal duman sa Hong Kong. Trukis Campiso kontra dolyar, nagsarado na sa 57 pesos. Padagos na pagluya Campiso, posibleng makaapekto sa inflation. So for BBN mga headlines, sa tudyan sa tuya kang PYC Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Rolly Perez Sacalio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan. 24/7 konektado ka mo, maski daing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, ito po si Mardila. Good morning! Good morning, Pading Mar. Salamaton sa mga Newspaper headlines. front page. Kanya lang Enot sa pag-aga. Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alright, iyan po mga tugang ansos ko. 57 a day. 57 ngunyan mga tugang antrokis kang dolyar. Mogman mga OFWs ta kaya. Pero endo na to kung namamatian po kan mga OFWs niya to. Mga tugang ang siring na value kan dolyar kumpara po sa piso. Mahal bag ang barakalon dito sa Pilipinas, di ba? Mahal po ang ISUS ko, ha? Mahal ang barakalon sa Pilipinas. Kaya mga tugang, baka magluwas kang paratas-patas man sana iyan. Magluwas kayang paratas-patas man sana mga tugang iyan na paglanggaw kang presyo kan dolyar. Sandali lang po, ha? Pigapunan ko lang ang pag-asa. Aramon tanawan mga kamugtakan kang panahon.
Ngunyan tabing daw. Mga tugang, kung okay man ang dating kang pag-asa sa tuya digdi, sa tuyang, ay wow, inapbirits yung number ng pag-asa. Sige daw. Pag-asa Ligaspi, treta sa saro. Duang number kang pag-asa na pwede tang magamit ngunyan na pagkaaga. Ayan, ringing na pong pag-asa Ligaspi. Salamon ta daw ang forecast. Kumusta na kaya si... Hello? Good morning, pag-asa. Yes, sir. Sir. Ang lalaking romantiko. Long time no yun Long time. Kumusta? Saan punta? Adyan lang. Mga nagliwaliw ka lang siguro O baka, ano yan, sabi nga, nagkuhan ka, nag-change oil. Okay. Sige, mga kaibigan, si Paring Mike at po ang inyong marinig ng umaga, may kinalaman nun sa forecast para sa araw na ito. Paring Mike, good morning. Go ahead. Yes, sir. Magandang umaga sa iyo, Sir Henry, at sa ating mga taga-tinig. Easy, Jimmy. Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag nating IPCJ, ito ang nakapapekto sa Palawan at Mindanao. Yung ating binabagay naman na tropical pressure sa Philippine Area of Responsibility. At ito po ay makakuha bukas ang araw. At sa ngayon ay nasa 1,500 kilometers. Kailangan lang 60%. Ang kanyang coordinates, 18.30 degrees north, 136.4 degrees east. Ang kanyang paliwanan at hangin ay ang 65 kilometers per hour, malapit sa sentro. May bugso na habit ng 70 kilometers per hour. Ang naging galaw na ay 30 kilometers per hour timog. At dahil dito sa kanyang magiging positivity bukas ang galing araw. At ito ay papangaratan nating Inday. Ngayon ay naman yung ito sa pamantagi ng ating Ayun. para naman sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulot-pulong mga pumulat. O pagkilat. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin, wala pa silangan, sinusilangan ng hihiran, may balayan. Ano ba ang kalitan? Wala tayo nakatas din ng ang sibol. Wala. Wala tayo din ang Michael Francisco. Hello, Paring Mike. Yes, sir. Apo, saan ba entry point nitong bagyong ito? Sa kasi ano nito. Ito pa rin nga patawad. Pero mag-tawad. Di mo ito I see. Pero hindi siya, tama ba siya sa ibang parte ng Pilipinas? Ay, hindi. Ay. Ang ano ito, ang initial focus nito, paano sa Taiwan. Taiwan. Oo. Ayun, yan medyo good news mula January hanggang ngayon. Pasalamat tayo sa Diyos, hindi tayo tinatamaan ng mga malalakas na bagyo, Sa Northern Luzon. Okay. Sige, Paring Mike, maraming salamat At siguro, magandang umaga. Yes, sir. Thank you. Mga tugang Michael Francisco sa kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Ngunyan pong aldaw, mga tugang digdi po sa inyong programa sa DCGB. Okay. Sige po. Thank you O ingat kita okay man. Sabi ni dating City Councilor Chito Baldo, ayos man po ngayon ang dating kan signal mo, magayunon ka na po. Magmahon kaming mga taga-subaybay mo po. Ako nga magmahon man tabi dating kagawad Chito Baldo. Good morning kay Pading Ray Romero. Sabi niya, Lord, I praise and thank you for who I am because of you. Thank you, Lord. Amen. Regards sa Padi. Ingat sa biyahe. God bless you po. Okay. Sige po. Thank you so much. O Joshua at saka Jim, may standby lang Kay puhan tayo kay puhan tang gibuhon Alas 5:39 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa
Presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Alas 5:43 na po nin morning. Fiesta po sa mga taga-Banwang Daraga, September 7 ngunyan, mga tugang bispera po, kan fiesta. Tapos taon-tado ang sitwasyon dyan sa Daraga Albay. Eba po si Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, good morning Tabi VP. Good morning man sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang balita dahilan sa pagpapataya ng illegal na number game, partikularmente na ang pigaapod na bukis. Arestado naman kan mga otoridad ang duwa pang persona digdi sa Banwaan kan Daraga. Susog sa record kan Daraga PNP. Alas 10:30 ang pagkaaga kasuudma naglansar ng anti-illegal gambling operation ang pinagsarong pwersa
kan Regional Special Operations Unit, Regional Intelligence Division, asin Daraga Municipal Police, kung sa'y dadakop sa aktong pagpapataya ng bukis, si Certain Crisanto Serrano, 26 anyos, daing agom residente kan Barangay Banyag, Daraga Albaya. Kumpiskado sa nasabing suspect ang mga gambling paraphernalias asin antaya na nagkakantidad 240 pesos, kasabay na ang 100 pesos na mark money kan otoridad. Mientras tanto sa Siblag asin parehong operasyon, arestado man si Francisco Militante, 35 anyos, residente man kan Barangay Kimantong. Nadakop man ini sa aktong pagpapataya nin bukis, mantang kumpiskado man digdi, ang nagkapirang gambling paraphernalias asin antaya na kantidad 220 pesos, kasabay man ang 50 pesos na mark money. Katakod kan pagkakaarestar kan mga ini, ipinaaram sa inda ang kausakan sa indang pagkakaarestar, siring na ang sa indang mga karapatan, saka naman ipinairanom sa kustodiya kan Daraga PNP para sa maninigo pang disposisyon. Yan ta DDP ang mga dagdag man na impormasyon halik sa Daraga Municipal Police, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua Bino sa report. Hali po dyan sa Daraga Albay. Good morning, Banwang Daraga. Kumusta lamang ang satuyang mga handa dyan? Fiesta na. Mientras tanto, lumang kita mga tugang sa Tercer Distrito kan Albay. Nasa linya po si Jimmy Nazalita. Jim, good morning Jim. Come in. Hello, BP. Maray naga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta sa primerong pagkakataon digdi sa siyudad ni Ligao isinagibo ang joint sangguniang pandalawigan asin sangguniang pang lungsod sesyon kung saan kuta na ang plano ni Vice Governor Grex Lagman magkortesiya kay Mayor Nando Gonzales ang bilog na konseho alagad pag rinder kwenta nabilog ang desisyon na isagibo na digdi sa Ligao ang regular na sesyon imbis na dyan sa sangguniang panalawigan sa Kapitolyo digdi sa kainot-inoting pagkakataon isabay sa sesyon sa sangguniang panglungsod sa Ligao sa pamamayo ni Vice Mayor Yip David. Forever an joint session nagkatiripon muna ang mga membros kan sangguniang panlalawigan sa opisina ni Mayor Nando Gonzales asin pagkatapos isinunod na ang joint session sa itaas sa ikaduhang eskalon kan City Hall. Ang mga mayor na nadiskutir sa paghuroron kan sangguniang panlungsod asin panlalawigan approval nguna kan mga resolusyon mantang napaghururonan man manungod sa antisipasyon kanalbay sa ASF virus kung saan igwana nin na naman nin virus sa area da akan Sorsogon mantang sarong importanteng bagay na dapat ini mapag-andaman naman digdi sa satuyang runa sa Albay tanganing dai makalaog digdi ang nasabing virus. Ang sarong pang importanteng bagay ta BBP iyo ang pagdeklarar ni state of calamity. Primero ining na madadangog digdi state of calamity epekto kan habagat sa West Coast kan Albay. Pinagpresentar man kan sangguniang panlungsod sa pagikan Vice Alcalde na dati ng igwa ni alokadong pondo digdi ang lokal na gobyerno pinagigibot taon-taon ang relief distribution duman sa mga apektado kan habagat na mga residentes kan tulong coastal barangays yan Katburawan, Kabarian, Maunon actualmente igwanin relief distribution panduwang aldaw na ngunyan duman sa nasabing mga coastal barangay asin apira kan Ligao an Uwas, Piuduran, Libon iyo ang kasabay man sa deklaradong state of calamity kaya ang lokal na gobyerno sa mga nabanggit na mga lugares pwedeng magtumar action man
magtaunin na ayuda sa mga nasasakupan nindang mga constituentes apwera sa provincial government pwedeng mag-alokar man o magtao man nin ayuda sa mga lugar na deklaradong nasa state of calamity. Yan tabi BP, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan, mga tugang sa luwas. Medyo po ito Itong may kinaraman po sa state of calamity na i-declarar po dyan sa lugar na yan, sa 3rd District, Kanalmay. Paningip sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit, ngayon aga. Mga tugang, araw daw po nindo kung kasuarin, asin-sain po nagpo ng toothpick. Toothpick. Yan na, ano nga napod ka yan? Yan nga, apod nga di kan sa Bicol na toothpick ano po ka? Sorry po baka may nagkakape dyan. Okay na. So, baka panghininga. Yan, panghininga. Susog po mga tugang sa istorya, kaduminagid at tabing panahon, nakutkot mga tugang sa parting Italia, Northern Italy, sa East Alps mga tugang ang mga nagapatunay nan mga tao kan mga nakaaging panahon nagagamit naman in toothpick mantang ang mga gadan daw na mga tao ka ito ang pinagagamit na toothpick mga tugang iyo po ang gamit sa mga social ini gibo da po mga tugang sa bronze napagaraman mga tugang duman sa ginibong pag-aadal na ang burial objects sa mga prehistoric graves kan mga panahon. Mga lubungan na patunayan mga tugang na ang mga gadana na hilinganin toothpick na nakatusok pa in between kan sa indang mga ngipon. Ang nadiscover na mga records kaini, mga tugang kanuminaging 1986, duman sa Florida, napag-araman na halos daw po mga tugang 7,500 years old na ang mga nakuang toothpick sa mga Native Americans na nagadan kan mga nakaaging panahon mantang nagngangalasinda kung nataan mga gadan na ini o kaya ang mga bungo nin mga tao na nagkakulwa ang mga ngipon igwa po mga tugang ni nakabugtak na toothpick. Pero mas social sinda palang panahon ngunyan mga tugang sa tuyang toothpick kwan sana made of wood, di ba? Gamit sa kahoy. Matindi pa lang sinda kang panahon. Ang toothpick ninda mga tugang gibo po sa bronze. Paningip sa Morning Hirit. Sa kabaga, gibo pa lang sa bronze. Mas kwan sinda, mas mga matitibay sinda kan mga nagaaging panahon. Good morning, Tabi. Pakigreet daw kay Nelia Marmol Lorica ng Lola Nels Dress Shop sa Balaguer, Daraga, Albay. Yan, good morning sa mga taga Balaguer. I-bountiful and happiest birthday. Love you po, Auntie. We are blessed for having you, our most loved aunt. Yan. Merly Bayani ng Buraguis ang nag-greet. Good morning, Tabi, Sa mga taga Buraguis, Buda happy birthday po kay Nelia Marmol. Yan. Diyan sa Lorica. Yan po sa Lola Nels Dress Shop. Garamit ko ini si Cha Nela. Gariwa, nakapatahi na ako diyan ka ito. Diyan po mga tugang sa Daraga, Albay. At saka, Von Voyage ngaya po to all. Sabi ni Manay Merly Caceres, salamaton po. May text sabi niya. Basta, ayun na, sabi niya. Di ko nabasa sa inot ng linya. Kala ko kaya po, mayo ka, biyo lamang ako nagbasol, pero ugmahon akong marahay na nadangog taka. Salamat, ingat po dyan, Sir Hen. Sabi ni 7259. Okay. Yun, Mga tugang, kita po, yaong pangunyan digdi sa Metro Manila, sa tuyang special broadcast ngunyan, dyan pong alas 6 nin hapon, sa muy apong flight, mga tugang from Manila to Amsterdam. Okay?
Okay. Good morning po daw sa mga nasa Kahera kang East Campus. Maski po ma-encash na ang benefit ng mga scholars dahil pa po piga-post sa luwas kang post office ninda. Sige daw po tayo pa-follow up ta daw tabi ini mga tugang na ano yan na istorya mo tabing ini ha. I-follow up ta daw po yan. Okay? Dito muna tayo, mga tugang sa iba pang mga reaction, mga tugang sa pagkaaga in the morning. Good morning, tabi kay amigong June Balde. Oy, maray na aga, June. Busing, maray na aga ha. At saka kay Jokes Nunez. Jokes, maray na aga tabi ha. Kumusta ka dyan sa imo tabing kinamumugtakan? At saka, good morning tabi sa, ayan, si Jeril, nagpadara palang ki video, picturean sa Facebook, pigsend sa kuya, mga tugang sukuan. Kuya Diyos San Jose, maray na agad tabi sa imo. Ano kuya na pinadara mo sa kuya? Ay wow, schedule of power interruption. Up Salbatan. Anong pitsa ngayon? Pitsa 7. Sa Huruan ini palan, Huruan area, may power interruption mo yan, sabi ni Kuya Jun San Jose. Forwarded niya po hali sa Facebook kang APEC. Sectional fuse cut out dyan po sa Huruan under Malinaw Substation Feeder 2. Yan, so kudakulo number out pala naka-schedule mo niya na. Anyway, NGCP so iba tabi. NGCP so iba. Mga tugang na na partikan brownout kunya na pag-aga digdi po mga tugang sa DCGB. Okay, bueno. Mga tugang handa na kita po o sa mga ko na lang ha, sandali taba kabay na lang gawang kita bago kita mag-commercial ngunya na aga para po magbareta na sa GB News Express. May laog po ang mga estudyante sa daraga. Ay day pa kung ideya natang suspense kwan. Alam ko na, tapudan ko si Joshua ha. Kung nag-suspend si Mayor Baldo, takon Joshua, madali lang kung nag-suspend si Mayor Baldo, pero siyempre kung nag-suspend yan, i-announce yan kan mga eskwelahan tabi, madali lang ta. Budan ko daw si Joshua para po araman ta ang kunyan daw kung ano ang kuan mananggad. Hello Joshua. Yes, Pipi. Opo. Ano yan? May suspension ang lokal na gobyerno sa klase o ano man na suspension dyan? Ngunyan na piyesta, tabi. Parang ko kami yung dito sa... Barita mo sa alas 6. O di, abaga sa alas 6. Iyo, abaga na lang. Abaga na lang ka mga paradangong sa Pipi. Kung ano ang order ni Mayor Baldo. Correct. Yeah. No. Pero may invitation man yan para sa karaunan. Ikaw naman, Pipi. Sagot na ni Kuya Bons. Isay? Si Kuya Bunjing, sabi dumanan ni. Okay. Si Ate Shon, taga-taga. Ate Shoni. Di ba? Si Ate Shoni. Pwede yan, si Ate Shoni. Ikaw yung permikihan na si Ate Shoni. Okay. Sige, Diyos. Salamat ha. Abangan nilang pareta. Mga tugang ni Diyos Babino. May kinaraman po dyan mga tugang sa Daraga Albay, sa Satuya Tabi na, Satuya Tabi na hapot nindo tungkol sa order mga tugang kan lokal na gobyerno. Sige po, mga tugang ang mga bareta, susunod na. Sandali lang ta, gamit ang, ko na testing ang ibang mga stingers ko na. Thank you, Tabi. Sa yung technical team, sa paginginot po ni Sir Jose Locsin Jr., mga tugang, asin po kay Chief Technician Ramir Tanay, asin po kay Mark Sean Madrid, buda kay Richard Astor, nagtarabang-tabang po sa iba pa. Siyempre, sa panginginot yan ni Ma'am Brenda Locsin, asin po ABP Glenn Barcelon, para po na ma-install po inin sa tuyang satellite broadcast, ining technology na pigagamit via satellite. Kaya po may delay baga ng kaunti, mga tugang, para maka-broadcast kita ngunya na aga, mga tugang, hanggang sa pag-abot mi duman sa Amsterdam, tabi, buta duman sa Rome, magapadagos tabi sa tuyang broadcast, mga tugang, digdi po sa DCGB, para po makapagatod sa endo kami nin informasyon, maski po mga tugang, yaon po kami duman sa ibang parte, sa ibang parte po mga tugang kan kinaban. Okay?
Magbabalik po ang morning hirit. Asinan mga bareta, susunod. Magalipas lang kay ni. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Elial pasta, Elial pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, Elial pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. Elial sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta, everyday pastabilities. El Real Pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday possibility. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Ginatugang aldaw ngunyan na Martes o Miyerkules, pitsa 7 na po kan bulan na September. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan na pagkaaga sa lado lokal. Mga baretang mainit, tigdi po mga tugang sa morning hearing. Kinondinar kan mga pulis o kan Police Regional Office Number 5 ang New People's Army sa pangbabadil gadaan sa sarong pulis mantang naka-motorsiklo sa Pilar, Sorsogon, kanakaaging aldaw. Sinabi ni Police Major Malo Kalobakib, tagapagtara mga tugang kan PRO5 na ang pagtraidor
na kagibuhan kan mga NPA sa pagkagadan kay Police Sergeant Israel Ribosura ang nakadestino sa barangay o sa Pilar Police Station. Ang biktima pauli kuta sa indang hipatura kan pulisya matapos na magriparo sa ipinapagibong harong kan magkaperang mga armadong lalaki ang nagluwas mga tugang asin padagos ng pinaurana nin bala ang pulis. Si Ribosura nakapaputok pa man alagad o nakapaputok pa man kan sa iyang badil alagad siya nagsapar nin kadakol na tama nin bala hali sa iyang lawas na nagresulta sa iyang pagkagadan tulos sa pinangyarihan kan insidente. Iba pa niya to ng mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Nasa linya po sa dagdag na report hali dyan sa lawas kay si Jomar Bien. Kami Jomar. Salamat, BP. Pinakusugkan mga otoridad ang kampanya kontra sa illegal na sugal digdi sa Premier District Tukan Albay, maging bingo dahil pinatawad sa syudad kan Tabaco. Anom na babae ang arestado dahilan sa pagbibiringgo. Ang mga babaeng ini na dakop kan mga otoridad na nagbibinggo digdi sa Purok 7 kan Barangay Basud kan Tabaco City. 453 pesos man ang kwarta na nakumpiskar kan mga otoridad sa nagbibiringgong anom na mga babaeng ini. Sa Tabaco Manggiraray, tulong persona ang arestado dahil naman sa online sabong. Ang tulong persona na anas mga taga-Malilipot nagkarawat panin online sabong digdi sa Purok 5 kan Barangay Basud kan Tabaco City. Sindana arestar kasudma asin nakumpiskaran man in 840 pesos sa Tabaco pa Manggiraray. Tuluman ang persona ang arestado dahil sa tong-its sa digdi ang babae. Ang mga personang ini nadakop sa Purok 7 kan Barangay Basud mientras na aktong nagkakarawat kitong its. Mantang duwa pang persona sa syudad kan Tabaco ang nadakop dahil sa pagpapataya sa weteng o bukis sa Rodigdi ang nadakop sa may partikan Purok Cruz Barangay Divino Rostro asin ang sarong estudyante grade 12 student kan Tabaco National High School na nadakop na nagpapataya sa Purok 3 Barangay Bungabong kan Tabaco City. Bakusan na si syudad kan Tabaco sa Banuaan man kan Santo Domingo. Tuluman na persona ang arestado dahilan sa pagtong-its kasudma. Duwa digdi ang tricycle driver. Mantang sa Banuaan kan Tiwi, duwang persona ang naarestar dahilan sa tupada kasudma. Dakulkutan ang nagpartisip para sa tupada alagad dahilan ta may lookout ang mga paratupada pagdangadan kan pulis na alerma na o na alerto na ang iba pang paratupada duwa na sanaan nadakop kan Tiwi PNP. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, maabot po sa 497 na mga estudyantes na kaiba sa SPES program ang nakaresibi na nin sobra sa 10,000 pesos na kabayadan hali sa Provincial Employment Service Office. Sa ginibong payout sa Atrium kan Kapitolyo, Provincial kan Albay, sinabi ni Peso Manager Lily Nicoleta na imbes na i-deploy ninda sa iba-ibang opisina di gobyerno ang mga nasabing mga estudyantes, ang mga ini ipinadara ninda sa barangay para magtabang sa pagtanom sa laog ni nagkaperang aldaw. Idinagdag pa ni Nicoleta na ang kantidad na naresibi dakulang tabang naman sa mga estudyante para sa endang magamit sa pag-aadal asin pangbakal din iba pang kinakaipuhan sa eskwelahan. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, sarong pulis pinagblatter kan sa iyang Deputy Chief of Police dahil sa dahi pagdatao nin galang. Detalye kang report, mga tugang kay Lowens Barcena. Sa
Sarong Police Staff Sergeant digdi sa komandansya kan Legazpi City Police ang nabubugtak sa alanganin an sa iyang posisyon pagkatapos na mismong ipablatter ini kan Deputy Chief of Police dahil sa aligadong inagihan sana siya kaini dahil nagsaludo asin nag-agi pa sa ipatura dahil pa nakasulot kitamang pagsulot nin uniforme. Ini ang nakapalaman sa police record kan Legazpi City Police asin mismong ipinagunambitan nyo niya na pagkaaga sa pagkikipag-ulay kan DCGB News kay Legazpi City PNP Deputy Chief of Police Police Major Rolly Marqueses na sa iyang ipinablater asin tatawanin magkakanigong disiplina si certain Police Staff Sergeant Herari Agripa na aligadong kasaudma alas 8:10 nin aga maski niyaon siya sa ambang kaini pag-abot sa ipatura basta sana daw ining uminagi nagaridae daw nakailing na dae nagtaonin kortesiya sa paagi nin pagsaludo sa iya bilang hepe asin dae pa nakasulot nin marhay kan uniforme. Kailan kay ni sa iya ining ipinablater asin ini papaexplikaron sigun sa iya kan sa iya man na lado ining na nasa unambitan ng police personnel may kinaaraman sa violasyon na ini para sa formal na disposisyon. Antig pupunto ni Marqueses, violasyon sa Napolcom number 2 2016-00 ang siring na bagay kung sain dain na nagmimidbid kan superior asin day pagsulat din pagprescribe na uniforme sa kapulisan ang may kinaraman sa siring na bagay. Patanid ni Marqueses sa iyang mga nakakaputang mga pulis digdi na magpakarhay kan sa indang iro-iro lalo pati na diit sinda asin an orden ni OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Dennis Balya magpatrolya ini sa luwas. Pagdoon pa ni Marqueses daday sa maduwa-duwang magkaso sa mga daing disiplinang pulis digdi sa Legazpi City PNP na nasa sa iyang lindong kang komandansya dahil dapat makaukod daw ang mga pulis na maging magalang bakusan na sa saindang superior kundi sa mga tao sa palibot tayuan sa indang sinumpaang responsibilidad na dapat may disiplina ang kada kapulisan. Bukas man ang pahayag o kaya bukas man ang DCGB News sa lado kan pahayag kanasambitan ng Police Staff Sergeant. Mga dagdag na bareta lidigdi sa luwas, ako po si LBB. Ipapanyato mga tugang na mga baretang unyan sa lado lokal, padagos daw ang napinapakusog kang Legazpi City Veterinary Office an sa indang lakdang na matibusan ang mga atama na ayam asin ikos sa mga barangay kan Legazpi City. Sinabi ni City Veterinarian Dr. Manny Stipona na sinda nakipagtabangan sa indang mga pag-iriba para sa kampanya para gibuhon ang pagtibos sa mga ayam asin ikos. Sa yung tinawanin doon na sa paagi kaini. Ikatabang din marahay ang siring na bagay, may kinaraman sa makortar ang pagdakol kang populasyon. Pinaliwanag niya ang pagsingil sa pagtibos sa ayam at sinikos, hababa sana ang kantidad kumpara sa mga persona asin sa iba pa na halangkao ang singil. Enot kaini, sinda nagkapagkondukta naman ng siring na pagtibos sa mga ayam at sinikos sa mga barangay na iba sa siyudad ni Legazpi. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, on-site konsulta package registration ilalansar ngunyan aldaw kan PhilHealth. Detalye kang report kay Ans Galero. Nakatalaan nagibuhon ngunyan aldaw kan PhilHealth Regional Office 5 katuwang ang gobyerno probinsal kan Albay asin gobyerno lokal ng Legazpi asin ipapang mga ahensya de gobyerno ang sa indang on-site consulta registration sa Legazpi City Convention Center. Ini ang sinabi sa DCGB News ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer 1 Geraldine Naron kung sa katuyuhan kan programang ini iyo ang may pamidbid sa mga Legazpenyo kung ano ang konsulta package na iyo man ang pagkokonsiderar na backbone kan universal healthcare. Asin main ganyan naman ang mga miyembros ninda na magparehistro sa package na ini. Pinaglalauman na si Alcalde Geraldine Rosal ang mataon and welcome remarks sa nasabing pagtiripon mantang susundan ini kan mensahe ni Regional Vice President Henry Almanona. Kasabay kay ini piglalauman man na maging presente
Taunin mensahe si Gobernador Noel Rosal, Senior Vice President for Special Assignment o UHC Policy Development, Dr. Israel Francis Paragas, Representative Joey Salceda, asin iba pang mga opisyalis kan PhilHealth, pati naman si DOH Regional Director Dr. Ernie Vera. Sa aga nakatalaan man ini na ilansara sa 13 distrito kan Albay, partikular na sa syudad kan Ligawa. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Napan niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Brownout sa probinsya kan Albay posibing lalo pang maglala. Ramontado po ang rason kan baretang ini sa likod o kaiba po si Al Armat. Hali po dyan sa luwa. Overload ang mayor na kausa kan mga brownout digdi sa Albay. Yan ang sinabi ni Apo Alvarez, General Manager kan APEC, sa kaputan kan DCGB News na kunan konsumidores deng nagiginibo sa langkaw nindang bill kundi magbayad. Ano daw kung pwede ang APEC magbayad man sa perwisyo kang brownout. Dahing refund sa brownout, sabi ni Alvarez, sa indang pag-aadal, overloaded. Ano bang areas kan Albay, yan ang mayor na kausa din mga brownout. Pero sa mga nagkapilang areas man sana na overloaded, at least pigluay-luay ko ta na ninda ining pigresolveran. Alagan mo niya na hinali na kan San Miguel Corporation ang asigurasyon na dahil puputulan ang Albay maski dahil makabayad kan utang kan APEC sa supplier, posibleng lalo pang magala ang mga brownout dahil priority ang bayadan bako na ang pag-resolver ka mga brownout o na kaya posibleng mabot ang aldaw na bako sana mga brownout kundi total brownout ang Albay kung dahil makakabayad ang APEC. Wala ko na kung mangyari man. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Mayon unit, planong personal i-ocular visit ni Governor Noel Rosal sa area kan Ginubatan, Albay. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Plano ni Gobernador Noel Rosal na personal bisitahon to kadon ang mga quarry site sa pamitisan kan Bulkang Mayon digdi sa area kan Ginubatan. Kung matatandaan, inot nang nagkonduser nin ocular visit na lokal na gobyerno, pinanginutan kay ito ni Mayor Chino Garcia kay Riban Sangguniang Bayan, MJB, PBOX, DPWH, APSIMO, consign and finding kan mga concerned agencies. Iyo ang pigahalat pa kan lokal na gobyerno para iyo ang adalan asin iyo ang babasaran ko na rin na mga lugar na po pwede asin day pwedeng ikware sa pagsabing nakamba ang peligro sa gulping barangay kan Ginubatan kung rampante ang kware sa area kan Ginubatan lalo na ang nasa Mayon unit. Pasiguro ang gobernador habang dahil pa nagluluwas ang resulta kan pag-adal kan MGB asin PBOX, gusto kan gobernador na tukadon o hilingon personal ang taludtod kan na bulkan natural kay Riba Giraray ang mga lokal na opisyalis kan Ginubatan para personal si Gobernador Noel Rosal mismo ang maka-witness ko na ang sitwasyon mananggad urog na ang pinagsabing 6 kilometer radius danger zone na pinaglaog ni na kware lalo na linderos kan tumpa kamaligasin Mayon unit digdi sa Banwaan kan Ginubatan. Kuno arin ini mangyari magdidepende sa schedule ni Gobernador Noel Rosal na yuman an ipapaisi digdi sa lokal na gobyerno tanganing magsaro o pagsaro na dispersos na liwat hilingon an itaas na parte kan Mayon unit digdi sa Banwaan kan Ginubatan, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Para sa mga tugang sa Pilipinas, alas 6:18 na iba pa niya itong mga bareta. Sa selebrasyon kan kapistahan ni Nuestra Señora de la Forteria sa agang Petsa 8. Ini po mga tugang deklaradong non-working holiday
ilog na daraga alban. Detalye kang report kay ba po si Joshua Bino. Dara kan selebrasyon kan kapistahan ni Nuestra Señora de la Porqueria sa aga Setyembre 8 daing trabaho asin daing laog sa klase ang mga estudyante sa bilog na nasasakupan kan banwaan kan daraga. Iyan dahilan taan nasabi ng petsa deklaradong non-working holiday digdi sa banwaan kan daraga susog sa Municipal Ordinance number 53-2006. Mantang kasudma ipig-anonsyar asin ibinabama ni Mayor Awin Baldo ang sarong executive order bilang pag-reiterar ka nasabi ng non-working holiday, meaning sa aga patabi VP na pitsa 8 dainin klase. Mientras tanto, ngunyan daw, pitsa 7, bispiras kan kapiestahan, maging simple sa naman ang mga aktibidad. So nakasanayan na igwanin parada kada bispiras. Dahil mo na mangyayari ngunyan daw. Sigun kay LGU Daraga Public Information Officer Hanebet Solidan, dara ini kan kakulanganin panahon para sa preparasyon. Asing bilang pag-iingat man giraray na dai maglakop ang helang na COVID-19 na aldaw susog sa ipanaluwas na schedule kan lokal na gobyerno. Ang mga aktibidad iyo ang daytime derby, ikadawang aldaw man kan LGU Sports Fest mantang taud-taud na banggi, iyo man ang LGU Night. Dagdag na bareta hali sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:20 na. Iba pa niya itong mga bareta sa tuyang palibot. Masunod. Magalipas lang po mga tugang kan mga patas. GB News Express. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, detalyes ngunyan kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagalaom po sa Indonesian President Joko Widodo na mas lalong matatawanan pagkakataon ang mga negosyante gikan sa indang nasyon na makapaglaog kan sa indang negosyo sa Pilipinas. Ginibo ni Presidente Widodo ang pahayag sa meeting kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Itanong halimbawa ni Widodo na madagos ang manlugod ang aircraft deal kan kumpanyang PT Dirgantara. Sigun pa sa presidente, nagalaom siya na ilawos kan Pilipinas. Ang pagbakal kan pig-apod na NC-2121 aircraft gikan sa PT Dirgantara. Ang PT Dirgantaran, Indonesian Aircraft Industries, nagigibon din iba pang aircraft na base sa pagkakaiba o pangangaipo kan mga civil airlines, military operators, asin mga missions. Ipinagunambitan pa ni Widodo na nagkaper ang Indonesian state-owned enterprises na naging parte kan development program sa Pilipinas para mapakusog ang kooperasyon sa infrastruktura as in strategic industries kan duwang nasyon. Pero sa ehemplo, iyon pagbakalin duwang landing platform dock vessels kan PTPAL asin kan Railway Signaling Project sa Manila, PT Lane. Pigadalan po mga tugang ni Presidente Marcos Jr. ang pagbugtak nin sarong state-owned mall. Katakod ini ka nakaaging pagbisita niya sa sarong mall sa Indonesia na sa diri kan gobyerno kung sain saradit na mga negosyanteng nagitinda nin lokal na produkto sana ang pigutugutan na magpwesto. Sinabi niyang pwede man ining gibuhon sa Pilipinas. Katakod ini, sinabi man ni Marcos kay Indonesian President Joko Widodo ang One Town, One Product o UTAP project kan gobyerno kan Pilipinas na may kamautan na makatabang sa micro, small and medium enterprises o MSME asin sa pag-promote kan sa diritang produkto. Mantang nakipaghilingan man ang presidente sa mga darakulang negosyante sa Indonesia asin hinagad na ang mga ini magbugtak nin kapital sa Pilipinas. Naghagad po nin tabang sa Indonesia si Presidente Marcos Jr. para pakusugon ang sektor kan pagsira sa nasyon. Sa sarong press conference, sinabi kan Presidente na dahil niya talaga maako na mag-importa ang Pilipinas nin sibubog o galunggong. Sigon kay Presidente Marcos, kaya niyang magpatabang sa Indonesia dahil makusugman ang sa indang sektor nin pagsira. Sinabi ni Marcos kay Widodo na pwede ining mag-exchange nin delegasyon. Iba pa niya ito mga tugang na mga bareta sa lado lokal o kaya sa lado nasyonal, tatagamahan po kan DSWD nin maabot sa sobra sa 115.6 billion pesos ang Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps gikan sa propwestong budget kanahen siya na 196.8 billion pesos para sa masunod na taon. Sigon sa DSWD, nasa 4.4 ang milyon ang makikinabang na benepisyaryo ng program. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na pigahalat pa kan ahensya ang listahan gikan sa organisasyon kan mga 4Ps beneficiaries para ikumparar sa record kan ahensya. Piglinaw pa kainin na daing matitipid ang ahensya
sa pagtangkal kang pangaran kan beneficiaryo dahil sa salidahan ini kan mga bagong mas karapat-dapat na beneficiaries. Sinabi niyang nagkapirang bulan pa man bago maghali sa listahan ang mga ini, as in pwede nang mag-enroll ang mga natanggal na beneficiaryo sa livelihood program kan ahensya. Mientras na ikaduwa sa pinagadakulang tatagamahan in pundo kan DSWD, ang pension para sa mga nagitios na senior citizen base sa proposed budget kay ini titagamahan in 25.3 billion pesos. Daing Pilipinong naapektaran mga tugang sa makusog na linog na tuminama sa Sichuan province sa China. Inan siniguro kan Department of Foreign Affairs sa maabot na sa 200 na Pinoy na nag-istar ngunyan sa sinabi ng lugar sa nasabing linog. Sobra 50 ang nagadan, mantang ginatos ang dalugadan asin may nagkapirang missing, mantang panagos man, giraray na namatian ang aftershock sa nasabing lugar asin dipisilon ngunyan ang komunikasyon duman. Kasado na mga tugang ang nationwide face-to-face earthquake drill sa Huwebes, Septyembre 8, sigon kay ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson. Katawang ninda ang lokal na gobyerno kan Makati sa gigibuhon na earthquake drill. Ang nasabing ceremonial area gigibuhon sa Ayala Properties Management Corporation Headquarters. Nenot nang tutukan kan ahensya ang Makati Business Club para i-check ang sa indang operational plan o protocol sa oras na mama ang Big One. Sinabi kan official kan NDRMC na mandatory ang earthquake drill para sa agabos na ahensya nin gobyerno asin pampublikong eskwelahan, lalo na sa ngunyan mas dakol na estudyante ang nagbalik na sa mga eskwelahan. Didesisyonan ngunyan mga tugang na simana kang national government ang polisiya may kinaraman sa pagsuulog nin face mask ini matapos na isalang asin inuton ang Cebu City sa 4 na bulan na trial period base sa executive order na ipinalawas kay ni kanakaaging aldao sa voluntaryong pagsulog nin face mask sa pampublikong lugar. Magigiramduman na pinag-question kan Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang nasabing executive order na sigon sa iya dahil pigkonsulta sa ahensya. Sinabi man ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos na pigrespeto ninda ang otonomiya pero guening national as in local na pigbalo ngunyan na pagbiyoon kan interagency task force. Siniguro man kan secretary na pigadalan na ninda ining maray bago siya magpaluwas nin desisyon. Aminado man siya na solamente ang Pilipinas sa Myanmar na sana ang mga nasyon sa ASEAN na nag-require pa nin face mask sa luwas. Matang ilinawas naman kan DILG as in IATF ang desisyon matapos ninda ining ipresentar kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Kinontra mga tugang kan infectious disease expert na si Dr. Rontgen Solante ang naging aksyon ni Cebu Mayor Mike Rama sa opsyonal na paggamit ng face mask sa indang syudad. Sigon kay Solante, sa ngunyan, hababa pa ang bilang kan mga nakaresibin ng booster sa nasyon bilang dagdag na proteksyon kontra COVID-19. Tinawanin doon kan eksperto na dapat mantiniron pa man giraray ang pagsunod kan sa existidong health protocols. Mantang sa iyang sinabi na nakakaluwas na ang mga tao na dahil nangangahulugan na dapat turusan ang mga health protocols dahil bako pang COVID-19 free ang nasyon. Sinabi ni Solante na dakol pa mang giraray ang pinagatamaan kanasabing helang kaya dapat na ipagpadagos ang pagigibong pagbabakuna asin perming pagsuulog nin face mask. Oras sa Pilipinas, alas 6:33 po rin pag-aaga. Iba pang mga bareta, magalipas lang kan mga patalastas. TV News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to.
Importanteng pagirumdom ang robust bako bulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. A Milo today. Milo, Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia? Ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! GB News Express. GB News Express. Yung atugang alas 6:37 ng oras sa bilog na Pilipinas, baretang unyan sa luwas ka nasyon. Ribo-ribo pong mga residente sa South Korea ang pinag-ibakwar bago paman maglandfall ang typhoon Hinan-Namor sa sur na parte ka nasabing nasyon. Ang nasabing bagyo inot ng uminagi sa Pilipinas bilang super typhoon kung saan pinangaralan ining bagyong Henry. Sangunyan nagwala. Sangunyan nagwala naman ang bagyo nagdara naman ang bagyo nin mga pagbaha sa nagkapit ng lugar sa South Korea asin pagkawara nin supply nin kuryente pigalauman na bagapadagos man giraray ang makusog na bagsak ni Loran asin makusog na paros sa bilog na daw ang bagyong Hinan-Namor inapod sa South Korea na bilang one of the most powerful sa nakalis na mga dekada. Naglandfall ang sentro kaini sa Port City kan Busan. Nagdaraan bagyo nin makusog na ukol asin uran na ikinaraot ka nagkapirang mga beachfront roads asin shops kinansilarman para mientras ang klase kan 600 na eskwelahan sa bilog na Korea asin uminabot sa 250 na mga domestic flights ang kansilado. Suminakat po mga tugang sa 65 ang nagadan kan nabilang kan butuminamang linog na magnitude 6.6 sa nasyon kan Sichuan, China. Siguro sa mga otoridad puminakol sa 248
na individual na ang nairido, mantang maabot sa 12 pa ang ngunyan ang pigahanap. Magigirumduman na nahiling ang sentrong kanlinog sa lugar na 260 o 256 kilometros kan southwest Chengdu sa China. Sa ngunyan, padagos pa man giraray ang pagundok tanin search and rescue operations kan mga otoridad sa nasabing insidente. Padagos mga tugang ang laban kontra sa COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kang report kay Basi News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Alright, balikan taod-taod man to ang istorya. Mientras tanto, susog po mga tugang sa COVID tips. Ngunyan pong September 7, importanteng mapreventaran ang hospital na nagsusupay nin pasyente sa COVID-19. Ini ang pahayag kan World Health Organization Philippines. Sigon sa ahensya, magigibo ini sa pagikan proteksyon sa sadiri asin iba pang individual. Sinabi kan WHO Philippines na dapat magbabakuna dahil ang bakuna nakakapreventar na ma-ospital asin makapagligtas ng buhay. Magpa-booster asin kung inig available sa indang lokalidad. Sarong pagiromdom kan DOH, DCGB asin kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang may araw. Mareta mga tugang sa kamugtakan kang panahon, nasa linya pong Pag-asa. Kaiba si Michael Francisco sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag ng IPCJ, ito ang nakapapekto sa Lawat at Mindanao. Yung ating binabagay naman na monsoon presence ng Philippine Area of Possibility. Ito po ay bukas ang araw. At sa ngayon ay nagsistansya 1,500 kilometers. Kailangan lang 6,000. So, ang kanyang coordinates, 18 to 33 north, 136.4 degrees east. Ang kanyang pinagdan at sa hangin ay 65 kilometers per hour, malapit sa sentro. May north na habit ng 70 kilometers per hour. Ang naging galaw niya ay 30 kilometers per hour pa timog. At dahil dito sa kanyang magiging positive bukas ang daling araw. At ito ay papangaratan nating Inday. Ngayon ay naman itong ito sa pamantagi ng ating para naman sa maghapon. Tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap kung sa maulap na papawirin kami tulong mga pamulat. O pagkilit. Mahina ang gusto katamtangan na hangin, wala pa silangan, sinusilangan ng higiran, may banalyan, ano ba ang kalitan. Wala tayo nakataas din ng isang sibol. Wala sa mata, di ang P. Michael Francisco, mabuhul. Yan po mga tugang ang report may kinaraman sa kamugtakan kang panahon. Business News Business News sa Bicol Target. Alright, business news mga tugang sa GB News Express. Lalo pang buminagsak ang kantidad kan piso kontra dolyar. Ini matapos na magsarado sa 57 pesos ang trokes kan piso kontra sa dolyar kasahapon. Sigon sa Bank Association of the Philippines na iyo ang pinakahababa sa kasaysayan. Mantang sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA, posibleng makaapekto sa level kan pagitaas kan mga barakalon ang serbisyo sa nasyon. Napadagos na nagluya ang piso. Sigon kay PSA Chief as National Statistician Claire Dennis Mapa, nan mga commodity na dolyar ang pingbakal sa Pilipinas, aro kan petrolyo, posibleng magpaitaas pa ang presyo kay ni. Mantang inot nang ipinaluwas kan PSA ang report na medyo maluya ang inflation rate sa nasyon kan Agosto sa 6.3% dahil kan mas bagulbol na paghiro kan presyo kan transport asin kan food and non-alcoholic beverages. Apisar kay ni, itintaas man ang inflation rate sa nagkapirang commodity groups arong kan education services, housing, water, electricity, gas and other fuels, mga rentals asin mga pagkaon na pigbabakal sa mga restaurant, cafe,
karenderya dahil digdi sinabi ni Mapa na posibleng magkaskas giraray ang inflation in kaso apribitsaran ngunya na Setyembre ang hirit kan mga tao sa akan mga transport sa pamasahe. Yan mga tugang nga detalyes kan mga drakulang bareta kanal daw digdi po sa GB News Express. Ang mga bareta po sinurat ni News Director Edwin Peralta, News Manager Mardy asin po mga tugang katawang sa Angel Mustasa, asin po ang report kan Mega Force ali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garanti. GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Tadig po sa programa sa DZGB. Ngunyan pungal daw ni Martes. Yan. Ang Miyerkules na ngunyan, September 7, di ba? September 7. September 7 po, happy fiesta po sa Banuang Daraga. Mga tugang, digdi po sa asin, ulitong ko lang sinabi ni Joshua ha, tamay nagdetect sa kuya ngunyan. Ulitong ko lang tabi so sinabi ni Joshua Kasabago, base po mga tugang sa sayang report na sa Daraga Albay tabi special non-working holiday, non-working day sa aga. In short, sa mga eskwelahan tabi, mga tugang na yaon da sa munisipyo kan Daraga, day po mga tugang ki klase. Okay? Day po mga tugang ki klase. Ha? Apera ka iyan, may na-receive man akong ano yan, text messages o kaya informasyon tabi hali kay Dr. Heliego. Congratulations pala na. Award di palang giraray ang Legazpi City may kinaraman mga tugang sa e-consulta. Yan. Sige po. Hilingon detalye ka ang tatod lang ano. Hindi po sa tuya na programa. Pero bago po yan, mga tugang uni mo na ang ano yan, uni po ang schedule ngunyan aldaw sa vaccination kan syudad. Sabi ni Dr. Heliego, vaccination tabi
September 7, mga tugang, launching of e-consulta program PhilHealth as an implementation of universal healthcare for Legazpi News at Legazpi City Convention Center. Ang iga po din 5 vaccination teams o yan na aldaw mga tugang para maging recipiente kamo kan e-consulta ang Team Gomez, mga tugang, Team Merioles, Team Galan, Team Paran, asin po ang LC3 para i-assess ang maasin po ang i-manage and treat kang pinag-recommend na vaccine for clients. Okay? Ito po mga tugang sa mga kung kamo may mga kaputan, may konsultasyon kamo para po mga tugang sa mga bakuna nindo. Pediatric, ano po ang mga mangyayari tabi sa mga lugar na iyan? Para po sa pediatric group, 5 to 11 years old, first and second dose kan Pfizer, 12 to 17 years old, first and second dose and first booster kan Pfizer, adult and senior, first dose, second dose, first booster and second booster doses, Pfizer and Sinovac. Iga po, in COVID-19 vaccination i-consulta launching program, alas 8 po nin aga, hanggang alas 5 din hapon, ngunyan pong September 7 sa Legazpi City Convention Center. In partnership po among with PhilHealth, DOH, City Health Office, CSWDO, asin barangay. Sisi po ang mga kliyente na pwedeng magpartisipar. Iyo po ang mga 4-piece beneficiaries, CSWDO, daycare teachers, community health workers, mga tugang, and then iba pa. Ano mga services na pwedeng i-avail? Ngunyan tabing aldaw? O baka gusto nindo ka iniho? So gusto tabi mga tugang mag-avail kan sinabi ng services ngunyan pong aldaw. Uni po ang mga services na pwede nindong mapakinabangan kung kamo maduman sa Legazpi City Convention Center 8 a.m. to 5 p.m. Registration po kan e-consulta program. Iga po ang vital signs screening, medical pediatric assessment, RBS screening. Yan, magayon ining RBS na ini provision of medicines, COVID-19 vaccination. Yan. Yan po dyan sa City Health Office si Dr. T and Dr. Jovero. Alright, sige po. Congratulations sa mga taga City Health Office, mga tugang. Kaso hapon, may pinaapod mga tugang na presko ng APEC. Ang primero ko nganing hapot sa mga pag-iribata, anong implikasyon mga tugang kan presko na iyan, mga tugang sa satuya na mga sa paano ng kan APEC sa satuyang mga konsumidor? Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Ano ang implikasyon na yan, mga tugang? Kaya pipa, sumadahon ta daw, tabi ko niya na pagkaaga ang laman, mga tugang kan sinabi ng presscon. Natatarag ang pagdesisyon ng APEC, mga tugang kansiring na bagay. In response, duman po sa Ginibo, mga tugang na annual o kaya special General Membership Assembly, mga tugang kan Alegro. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Mininit sulaban na. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Ramon tado mga tugang ansumada kan baretang yan, kay ba po si Ans Galero, hali po dyan sa luwas. Good morning, Ans. VP, good morning sa mga parantabay. Mainit kasuod sa ginibong emergency press con kan Albay Power and Energy Corporation APEC dahil sa nagdesisyon ngunyan nasambitan ng korporasyon sa pangenot ni General Manager asin Chief Operations Officer Mr. Apo Alvarez natangkason formalmente kan sa indang lado o kaya kan APEC ang sa indang garantiya sa ano man na purchases kan Aleco asin okay ini di sa wholesale electricity spot market asin iba pang suppliers siring kan San Miguel Energy Corporation SMEC. Ini nangyari sa
ipinapod na pagtiripon kan APEC kung sa ipinaliwanag niya na iniman ang parte kan sa indang kasimbagan sa nangyaring Special General Membership Assembly kan nakalihis na September 3, 2022. Sigun sa iya, sa nangyaring SGMA kan naalay ko saro sa mga reklamo VP, iyo an halangkaw na singil o kaya presyo ng kuryente asin sigun kay Alvarez, pigahagad pa kan ni asin alay ko na mag-step in sa pagmanihar kan power supply sa probinsya kon Albay kun kaya sa ngunyan sa paagi kaining pag-terminate ninda ka na nasambitan ng bagay, ibig babalik na nindaan na pag-manage kan power supply sa niya asin Aleco. Sigun sa iya, pag tinangkas na daw ini VP na credit guarantee ninda sa WESM, kung may kinaraman digdi sa pag-supply ng kuryente sa probinsya kan Albay, posible na maputulan ng kuryente ang grid o ini mismong bilog na probinsya kan Albay in kaso na kulang o kaya dain ng gad makabayad na alay ko sa nasambitan ng pagsusupply na kuryente sa probinsya kan Albay. Sigun BP kay Alvarez, dati pa, 8 taon na nakalihis, maski kulang ang pambayad kan mga konsumidores, uminsan nalulugi na APEC, pinagkatauman giraray sindang garantiya sa WESM, asin sa ESMIC na makakabayad, kung kaya dahil man talagang totalmente na napuputulan ang kuryente sa bilog na probinsya kan Albay. Alagad mo niyan na pigbalik na nindan nga oportunidad o pigtawan nindan oportunidad ani asin Aleco na magmanihar kan power supply, posible magkaiguan ninda kulang kambyada sa supply ng kuryente sa probinsya kan Albay. Sinabi VP ni Alvarez na kung pirasa naman ang masisingil sa mga konsumidores, iyo sa naman ang ibabayad sa WESM o power supplier na makukuha kan Aleco. Pero kung susug daw VP sa rules kan na IMA po ining pigapod na Independent Electricity Market Operator of the Philippines, kung dae tulos makakapag-provide asin na makakabayad nin ang distributor digdi kan power supply, posibleng maputulan ng gad ang supply ng kuryente sa bilog na grid sa probinsya kan Albay. Angelo, medyo delay lang sa tuyang conversation mo niyan. Medyo may date na pan sa tuyang satellite broadcast Kung naisipan niyang kan APEC na gusto sabihin mo, ang mabakal kan kuryente, ang magkikipag-negotiate na sa bakalan ng kuryente, ang Aleco na buda ang NEA, dahil na sila after kan termination na ini kan itong garantiya sa pagbakalin kuryente. Roger, Tabi VP. So kung ang ma-negotiate sa APEC, ang ma-negotiate sa NEA, ang assurance na maray ang koleksyon, asin magkakabayad din ito, maray ang koleksyon para makabayad ang sinabi ng kiloan na kuryente o binakal na kuryente. Actually, sabi ni Alvarez Canta, BVP, ang Aleco talaga ang member kaining IMAP o ining aning Independent Electricity Market Operator of the Philippines, bako man ang APEC. Pero sabi niya, quote and unquote, dahil po sa kabutihang loob, iniginerantiya namin yan. Pero ngayon, gusto nang i-terminate para magkaroon sila ng opportunity to manage the power supply, ibinabalik namin sa kanila. Pero pull out namin ang garantiya. Sigun sa iya, Tabi VP, kung arog kaya na magiging sistema, garo Aleco na dapat na magtaon ng garantiya man sa WESM o kaya sa makukuha nindang power supplier. Pero ang collection APEC, di ba? Ang makolekta kang koleksyon, so ang makolekta kang kuryente na pambayad duman sa kuryente na inenegotiate kan Aleco, buda kan NEA, so APEC, tama? Yan ang garantiya na maray ang koleksyon para makabayad duman sa kinang kuryente. Nangunyan nga ni bagagari may problema kita sa collection efficiency. Na-mention ka din duman. Yan saro man ang sa taram ni Alvarez Tabi kasuod na VP na sindaman giraray mantinido, sindang mabil, sindang kwentakan metro, sindang masingil, pero kung ano sana ang makolekta, iyo sanaan itataon na ninda duman sa WESM and wala na ning garantiya or kaya dahil na basta-bastang kining kaso magkulang VP collection or dahil tulos maka-provide, posible mangyari itong worst case scenario. Ang gusto sabihin, anong mensahe kan sa mga konsumidores? Magbayad. Diba?
Simple as that. Simple as that, di ba? Oo. Magbayad kung magkonsumo nindo, ta kung di ko magbayad, primate kita, puputulan kita. Pag di kita nakabayad, kang konsumo ta sa kuryente. Tumang kita may problema. Umininit lugod na di. Kuminalad ka lugod. Anyway, anong reaksyon ka? May reaksyon na ka ng gobernador o may reaksyon na ka si Manager Gumba? Sorry. Si Provincial, Aleco President, as in Board Chair Eddie Gumba. As of now, wala pa man kitang nakakang feedback and nakipag-appointment ko, na nagbalo kita mag-appointment kay Gov. Pero may mga appointment din ko niya na aldaw tabi VP. Sige daw, tabalong kung i-connect yan kay Mr. Eddie Gumba ha. Takay po tang reaction ka yan. Sige, tod good sa programa nga na po, ipagpapadagos ta ini para makuha tang reaction kang Aleco Board Chair. Kung ako ninda yan, ano talagang sa likod kasi sinabi ng pangyayari ta. Kanyang lugod na nagdesisyon sa mga konsumidores na tumiwalag, to terminate sa APEC, a condition agreement sa APEC, kasi ibalik sa Aleco, luy-luway ng, di ba? Nagluy-luway yan ng nag-uuyon sa APEC sa pagikaan. Pero, ang sitwasyon mo niyan, tayo nga na yan, kung kita, ano pa kasing maputulin ng kuryente sa maabot na daw? Okay, sige. So yan VP, susumada ka nangyaring emergency press conference may kanaaraman dyan sa cancellation kan credit guarantee sa WSM kan APEC. And ang ko na VP yan. Ano sabi VP? Effectivity kang pag-terminate man kang garantiya para sa pagbakalin kuryente? Nag-take effect siya, susugdig di sa ipinaluwas na press statement kan APEC and mismong pahayag niya, nag-take effect in midnight kan September 4, 2022. Kaso September is pangyari sa At after itong SGMA. Yeah. Okay. Sige, Ans. Thank you, ha. Yes, po, VP. So, yung ganito, VP, Ans Galero, DCGB. Salamat na isa di po. Taod-taod mga tugang, babalikan tan mga istoryang yan, mga tugang may nahiling akong ibang posibleng mangyari sa Albay, sa mga maabot na aldaw. Budagari, damay-damay na hindi kita man ng mga konsumidores, dahil tamang paglingawan sa tuyang obligasyon na magbayad po sa konsumo ng kuryente. Yan ang simpleng mensahe kaya yan. Ikadua, mga tugang, sa mga paraikit yan in kuryente, sa mga etc. ang mga buda, so delayed na magbayad din kuryente. May mensahe po sa tuya gabos ang siring na bagay. Pabalikan niya ito ang 7:30. Mga tugang duman sa programa nga napot, baka makahuron tatabi ang chairman kang Aleco Board, si Mr. Eddie Gumba, kung reaction din da sa siring na bagay. Alas 7 na po rin aga. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mga tugang, mapalik po kita 7:30 sa programang Anhapot. Ini po ang lalaking hindi inuuman. Sa pangaran po kan mga pag-iriba, Mega Force Patrol, Chief Technician Ramir Tanay, sa pangaran po nga sa yung Technical Vice President for Engineering, Sir Siloxin Jr., and si Mark San Madrid, boda si Richard. Nagturuwang-tuwang po mga tugang para po sa tuyang satellite broadcast ngunyan po nga daw sa DCGB. Salamat po sa inyong pagantabay. Goodbye! Mabuhay! Everything is nothing if you got no one and you didn't walk in the night, slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us and we got no doubt. Too deep in love and we got no. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa